This output project in UTS is all about digital self. That's why this work contains idea and knowledge about digital or technology and how technology affect in our daily lives. Because nowadays, most of the people are using technology and especially social media. The digital self may be similar to or different from our real self, as we often have control over what parts of our personality, interests, and experiences we share. Some people present an idealized version of themselves to fit or to gain acceptance, while others may experience a more genuine self. In a nutshell, the digital self is a persona or imagine we construct in the digital world. It can be influenced by how we want others to perceive us and by the norms of online communities we're a part of. Main character, Patricia. Patricia is a part of LGBTQ. Being a gay, she is eager to accept other people because of insecurities. Patricia is very kind and talented. Christian. Christian is the schoolmate of Patricia in the other block. He is so handsome, that's why Patricia so in love with him. Joshua. Joshua is the childhood boy best friend of Patricia. She is always there to support Patricia in times of challenges and struggling. Mark. He is the classmate of Patricia and Joshua and a childhood best friend of Christian. Mark is nonchalant friend. Director, Jandel Miliane. Good morning, college. Uy, Joshua, good morning. Opat, kumusta? Good morning din. Eto, okay naman ako. Buti naman. Siya nga pala, may tanong ako. Ano ba yun? Nakita mo ba yung gwapong lalaki sa kabilang block? Alin doon? Yung matangkad tapos medyo maputi na guy? Baka si Christian. Wait, ito ba siya? Ipinakita ni Joshua yung picture ni Christian. Oo, siya nga. Kaibigan to ni Mark, si Christian. OMG! Ay nako, bilisan na nga natin, baka maubusan tayo ng sasakyan. Tara na nga. Umalis ang dalawa ng may ngiti sa mga pisngi dahil sa kilig na nadarama. Nakauwi na ng bahay si Patricia. Night sweet moment. Magandang gabi po na itay. Andito na po ako. O anak, kumusta? Andyan ka na pala? Opo, Nay. Andito na po ako. Mabuti kung ganon. Siya, sige, magbihis ka na at kumain ka na dyan. Kumain na kami ng tatay mo. Sige po, Nay. Iakit ko muna po mga gamit ko sa taas. Napahiga si Patricia at sabay haplot ng kanyang cellphone. What if mag-change ako ng profile picture? Kaso ang pangit ko eh. I-edit ko kaya yung picture ko para mapansin ni Christian. Tama! I-edit ko picture ko para mapansin niya ako. At nabisi na nga si Patricia sa pag-edit ng pictures niya at sabay update ng profile picture sa social media. Ano kaya i-caption ko dito? Okay. LF, my prince? Anak, kanina ka pa dyan sa taas. Lalamig na itong pagkain. Sige po, Nay. Bababa na po. After dinner, kilig inner. Sino kayo nag-react sa DP ko? OMG! Totoo ba to? Christian? Wait! Tatawagan ko si Joshua. Good evening, Josh. May balita ako. Opat, gabi na. Ano ba yun? Nag-react si Christian sa DP ko. Talaga? Tignan ko nga. Oo nga, no? OMG! Ano ba gagawin ko? Hala, may comment pa siya, oh. Hi daw, ganda. Hala! Ano gagawin ko? Replyan mo na. Chance mo na yan. Sige. Bye na muna, Josh. Thank you, ha? No problem. Anytime nandito ako. At nag-reply na nga si Patricia sa comment ni Christian.
Hello, thank you po. Welcome. Nakita na ba kita before? Hindi pa naman siguro. Deny ni Patricia. Ganun ba? Saan ka nag-aaral? PICC, ikaw ba? Dyan din kasi ako nag-aaral eh. Wait, pwede PM na lang? Ang haba na kasi ng comment natin eh. Sige, ikaw bahala. Sige. Nagchat na si Christian. Hey, dito na lang tayo mag-usap. Sige, sige. Matanong ko lang, matagal ka na ba dito sa Bicol? Oo, dito na kami sabay lumaki ng boy best friend ko si Joshua. Ikaw ba? Ako? Kakalipat lang namin dito ng isang buwan. Nagbakasyon kasi kami sa Maynila. Pero dito na din naman ako na makikasama mga childhood friends ko. Di kung ganun pala, may kakilala ka rin dito. Oo, marami-rami na din. Buti ka pa. Ako kasi si Joshua lang. Bakit naman? Basta, long story. Nag-usap ang dalawa sa magkabilang linya. Umabot sila ng isang buwan nang gustuhin ni Christian na magkita sila. Nakipagkita si Patricia kay Christian. Hey Patricia, di ba bukas yung orientation para sa mga first year student? Oo, bukas nga. Bakit? What if meet up tayo since matagal na din naman tayo magkausap eh hindi pa tayo nakakapagkita in person? Sure ka ba, Christian? Oo naman, bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Nabigla lang ako. Sus, ano ka ba? Tagal na nating magkausap, no? Basta, bukas meet tayo. Okay, sige kung ganun. Nice! Sure na yan, ha? Oo na nga. Oh, sige na. May pasok pa kami this afternoon. Sige, ingat ka ha. Salamat. Ikaw din po. Uwiin na ng lahat ng estudyante at sabay na umuwi si Christian at si Mark. Kumusta pa klase mo? Yun, ayos naman. Siya nga pala, sino ba yung nababalita kung lagi mong katsara? Si Patricia yun. Lakas talaga ng karisma mo. Nang bola ka pa. Paano ba naman? Kakasimula pa lang ng klase, pinakilala ka na agad. Wala ka talagang pinagbago, Mark. Ang daldal mo pa rin. Sa totoo nga, magkikita kami bukas sa orientation natin. You know? Tama na nga yan. Masyado ka ng maraming nalalaman. Buti pa, bilisan na natin at gagabihin pa tayo. The Big Revelation. Araw na ng orientation at hindi na mapakali si Christian kaya tinawagan niya na si Patricia. Hello, good morning, Pat. Saan ba tayo magkikita? Doon sa harap lang ng room namin sa may bench. Sige, sige. Anong oras ba? Ngayon, free time mo naman, di ba? Talaga bang gusto mo ako makita? Oh, bakit naman? May problema ba? Wala naman. Di okay. Sige, pupunta na ako. Sige, see you. Sabay si Mangot at kinakabahan. Pagkalipas ng ilang minuto, Asan ka na, Patricia? Andito na ako sa upuan sa bench. Ikaw ba yung naka-white? Oo. Sige, sige, pupuntahan na kita. Sino kasama mo? Si Joshua yung boy best friend ko. Ikaw ba? May kasama ka ba? Oo, meron. Si Mark kasama ko. Sige. Parang ikaw na lang hanap kay Patricia. Magsimula na kasi ang program eh. Sige par, ingat. Salamat pa. tinawagan ni Christian si Patricia. Hello Patricia, asan ka? Andito ako sa may bench. Naka-color white na t-shirt. Sige, pupuntahan na kita. Dahan-dahang lumapit si Christian kay Patricia at hinawakan niya ito sa likod. Patricia? Pat, iwan muna kita para makapag-usap kayong dalawa. Sige, Josh. Hi, Christian. Ha? Ikaw si Patricia? Oo. Bakit magkaiba ang mukha ng nasa profile picture mo at sa personal? Bakit mo ako niloko, Patricia? Dahil takot akong layuan mo ako, Christian. Sana nagpakatotoo ka na lang. Bakit? Kung nagpakatotoo ba ako, papansinin at tatanggapin mo ba ako? Di ba hindi? Natahimik si Christian ng ilang sandali at sabay sabing, Wag na wag mo na ako ulit kakausapin. Christian,
Ginawa ko lang naman yun para magustuhan mo din ako. At sa tingin mo ba magugustuhan kita dahil sa ginawa mo, ha? Sorry. Oo, nagustuhan ko yung lagi kong kausap gabi-gabi. Pero Pat, hindi ikaw yun. Yung taong yun, yung gusto mong maging ikaw para magustuhan at matanggap ka ng lahat. Christian, sorry, please. Ayusin natin to. This time ako naman talaga. Wag mo. Christian, please. Christian, sorry please, ayusin natin to. This time ako na talaga to. Christian, please. Sabay umalis si Christian habang umiiyak si Patricia. O Pat, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Iwanan mo muna ako, Josh. Gusto ko mapag-isip. Sige, ikaw bahala. Para sa mga taong nagtatago ng kanilang pagkatao para matanggap ng iba, mahalaga ang pagiging totoo sa sarili. Mas mainam na kilalanin, tanggapin, at ipakita ang tunay na pagkatao kaysa magtago sa likod ng isang online na imahe. Dahil mas makabubuo ka ng mga tunay na koneksyon at magiging mas komportable ka sa sarili mo.